Nagsisimula ang sona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sinimula na ng ilang progresibong grupo ang pagsusunog ng mga effigy. Kanina umaga, sinunog ng grupong Bayan Southern Tagalog ang effigy ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kasabay nito, nagtipon-tipon naman ang grupo ng mga manggagawa sa University Avenue patungong Commission on Human Rights para ipanawagan ang disenteng sa banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob. And final regular session ng 19th Congress ay narinig din natin yung ilan sa mga accomplishments na pinida ni House Speaker Martin Romualdez. Kaya ilan lamang yan din doon sa mga aabangan natin mamaya. Dito sa National Capital Region, walang estimate na binibigay pang PLP kung gaano karami itong grupong ito. Pero kanina nung kasagsagan, nung malakas na pag-falls ng ulan, nakipon yung ating mga kababayan, maging yung mga force multipliers, yung mga tawaran. Dito sa Barangay Ampay. So, thankful po kami sa aming mahal na Pangulo sa ibinigay niyang assistance, no? Sa kanyang, matawag natin, sa kanyang, sa aming mga... Ay, naku, kahit naman ang gobyerno natin ay ina-admit na, medyo malayo pa tayo sa projection na tinatawag nilang bagong Pilipinas, no? At yung national At dito natin din makikita na yung kanyang binanggit na hindi siya pupunta ay hindi na rin kakaiba dahil una ay yan kanya rin prerogative dahil kung maaalala nyo itong apat na hindi tatlo. Walang umpay sa kalangitan, kami nagubunyi sa iyong kadakilaan. ArenaPlus.ph sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Pai Manuel, a proud... Kung mga inaasahan ng mga pagsaka ng marinig ay para po sa mas kaunlad ng agrikultura, natural ng kanilang buhay at meron din inaasahan na marinig ang mga empleyado. Nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. At ano naman ang sabi ng Panginoon? Oo, nais. Kaya binalik. Amen! Praise God, hallelujah. Salamat o dakit. Malitas na malalaman nyo tungkol sa kanya, mamaya yan. Ay, nare-reveal ba kanyang love life? Joke lang. Joke lang. Okay. So,
bago tayo tumuho dun. Mag-aral dyan. Nag-flag daw ako. It's very educational. Yeah, sa mga gusto mag-aral ng law, ang MAC ay merong law. Yeah, at ako natuto personally, Ma'am Carol, no? Ang sabi doon sa legal talk natin. You don't. Dito nga sa kahabaan ng Luzon Avenue hanggang St. Peter, Tom. And so, yung kahabaan ng yung area mo, Luzon Avenue hanggang St. Peter, ito ay kumbaga hindi po pwede. Amen. Ako pang maghahanda sa inyo. May taayos lang ang buhay nyo. Hindi, inspira-biro ho yun. Ha? Magdadala lang kayo ng baon. Redo inan, okay. The second C. Ang walang sawang pagsuporta sa Israel sa loob ng maraming panahon. Kasama rin sa mga nagpasalamat sa liderato ni Biden, sina Canadian Prime Minister Justin at Australian Prime Minister Higit 138,000 magsasaka ang nabigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Certificate of Land Title kahapon, Hulyo 21. Ito ay matapos ibahagi sa social media ng Presidential Communications Office o PCO ilang oras bago ang araw ng State of the Nation address ng Pangulo ngayong araw.